Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng miting at kalooban. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglimos ka, huwag mo lang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, sinisimulan po natin sa araw na ito ang panahon ng Kwaresma. At sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma sa pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. Ngunit ano po ba ang ipinapaalala sa atin ng pagdiriwang natin para sa araw na ito? Tayong lahat ay pinapaalalahanan na ang bawat isa sa atin ay nagmula sa alikabok, nagmula sa abo,
At kung ang bawat isa sa atin ay nagmula sa abo, darating din ang oras at pagkakataon na ang bawat isa sa atin ay babalik sa pagiging alikabok, sa pagiging abo. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin ang panahon ng Kwaresma, ay panahon na kung saan napakadami nating mga bagay na ginagawa. Dala ng kultura, dala ng pananampalataya, gawa ng tradisyon. Diba, ngayong panahon ng Kwaresma, mas maraming oras upang tayo ay manalangin. At marami tayong ginagawang paraan upang tayo ay manalangin. Meron tayong ginagawa tuwing Biyernes na Stasyon ng Krus. No? Tandaan din natin, itong panahon ng Kwaresma, ito din ang panahon na kung saan marami sa atin ang nagbibisita iglesia. Marami sa atin ang pumupunta sa iba't ibang simbahan upang manalangin, upang magdasal. Ito din ang panahon na kung saan tayo ay dapat nangungumpisal, humihingi ng kapatawaran, at nagbibigay din ng kapatawaran sa mga taong nakasakit sa atin. Maraming mga paraan upang tayo ipagdiwang ang panahon ng Kwaresma. Ihanda ang ating mga sarili sa pamamagitan ng panalangin. Pero tandaan din natin na hindi lang panahon ito ng pananalangin. Ang panahon din ng Kwaresma ay panahon din ng pag-aayuno. Pero tandaan din natin mga kapatid, bakit po ba tayo nag-aayuno? Dahil ang pag-aayuno po ay isang tanda ng pagsasakripisyo. Di ba ngayon po ay panahon, ay araw ng pag-aayuno, Day of Fasting and Abstinence. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng kumain ng baboy, ng manok, ng baka. No? Bakit? Pero pwede ba tayong kumain ng sugpo, ng alimango? Baka nakakalimutan natin mga kapatid na ang pag-aayuno ay isang paraan ng pagsasakripisyo, isang paraan ng pagtitika na kung saan yung mga bagay na natitipid natin sa pag-aayuno, yung mga bagay na iipon natin sa pag-aayuno, hindi ito para sa atin. Bagkus ito'y para meron tayong maitulong sa iba. Hindi ito para sa sakripisyo lang natin sa sarili natin. Bagkus ginagawa natin ang mga sakripisyong ito upang tayo ay may maitulong sa ibang tao. Kaya nga ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pananalangin, pag-aayuno at pagtulong sa kapwa. The season of Lent calls us to pray more, to fast more, and to give alms to the poor more. Kaya mga kapatid, ito yung mga bagay na dapat nating ginagawa ngayong panahon ng Kwaresma. Pero bakit po ba natin ginagawa ang mga bagay na ito? Dahil ba parte lang ito ng kultura? Dahil ba parte lamang ito ng tradisyon? Dahil parte lang ba ito ng panahon sa loob ng simbahan? Mga kapatid, ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil alam natin na ang mga bagay na ito ang magdadala sa atin sa kabutihan. We do all these things, prayer, fasting, and almsgiving, because it would always lead us to goodness. Kaya nga ang hamon sa atin, kung nagdadasal ka ng mas mahabang panahon, dapat ikaw ay bumubuti. Dapat ikaw ay bumabait. Kasi baka naman dasal ka ng dasal, tsismosa ka pa din. Baka naman dasal ka ng dasal, naninira ka pa din ng kapwa. Baka naman dasal ka ng dasal, walang pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Dahil ang mga taong tunay na dasal ng dasal, bumabait, nagpapakabuti. Baka naman, lagi ka nga nag-aayuno, pero madamot ka pa din. Baka naman, oo nga, naglalakad ka ng paluhod
mula sa likod ng simbahan, patungo sa altar, naglalahad ka ng paluhod. Pero kung saan-saan ka namang hindi magagandang lugar na pumupunta, ang pag-aayuno, nagdadala sa atin upang tayo ay maging mapagbigay. Ang pag-aayuno magdadala sa atin upang tayo ay humingi ng tawad at makapagpatawad. At ang pagbibigay ng bukal sa puso ay panawagan din sa atin upang tayo ay maging mabuti. Hindi sa lakihan ng binibigay, hindi sa kung gaano kalaki ang iyong hinuhulog at ipinangtutulong sa kapwa, kundi yan kung paano ka nabubuha, kung paano ka nababago ng mga bagay na pinagkakaloob mo sa iba. Baka nga napakalaki ng iyong binibigay, baka nga napakalaki ng iyong tinutulong, kinukwenta mo naman, binibilang mo naman. Mga kapatid, ang mga bagay na ito dapat magdala sa atin sa kabutihan, magdala sa atin sa kabanalan. Kaya mamaya, kapag kayo po ay nalagyan ng krus, ang iba ho sa inyo may mga krus na, mamaya kapag nalagyan ho kayo ng krus, hindi ho yan tanda na mas banal kayo sa iba. Hindi ho yan tanda na kung saan mas mabait kayo sa iba, kundi yan tanda sa iyong sarili na ikaw ay magpakababa, na kailangan mo pang magdasal ng mas maraming oras, mag-ayuno at tumulong sa kapwa upang ikaw ay maging tunay na banal at mabuti. Alam niyo po, isang bagay po ang nakakalungkot. Marami po ang nagsisimba tuwing Miyerkules ng Abo. Punong-puno. Lahat yan nakakrus. Lahat yan may mga krus sa noo. Pero ang tanong, may dinadala ba itong pagbabago sa buhay natin? Nagpapakabuti ka ba bilang isang Kristiyano pagkatapos mong malagyan ng krus? Dahil tanda yan na sa iyong pagpapakumbaba, hinahayaan mo si Jesus, hinahayaan mo ang mahal na pong Jesus Nazareno na baguhin ka. Baguhin na maging mabuti. Baguhin na laging sumunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, sa pagpapahid sa atin ng abo, pinapaalalahanan tayo ng lahat nawa ng mga bagay na gagawin natin ngayong panahon ng Kwaresma ay magdulot sa ating maging mabuti, magpakabuti, at higit sa lahat, maging kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.